Hello mga kabadis, mayroon tayong ikakat na pantalon at i-share ko sa inyo kung paano ko ginagawa. Direct fabric na, hindi na kailangan ng pattern daw. So, kasi siya na ang gagawa nito, ako lang ang magtatabas. So, share ko sa inyo kung paano ko gagawin. Okay. So, ito yung fabric niya. Nakakat na siya. Nakaputol na. Pero karamihan nun 1 in 1/4 lang. Pero ngayon itong tela niya 1 in 3/4. So sobra to. Ngayon, syempre kailangan pa rin natin na titipirin kasi para magkasya yung lapad niya. Dahil dito tayo mag-umpisa papunta dito. Dito natin unahin yung harap, yung front. So, kailangan medyo malapit sa atin. Una, guguhitan natin dito na, magmula dito mga half inch lang. Siyempre, kailangan mo rin ng Dixon. Yung tailor choke ang tawag nito. Pero tawag nila dito Dixon eh. So, ganyan. Yan, susukatin na naman natin yung, so mayroon tayong sukat dito. Yan. Yung crotch niya ay 10.5. Dahil 1.5 yung waistband ng panlalaki, itapat natin yung 1.5 dito sa guhit. So 10.5 yung crotch. Yan. Diretso na natin dito sa baba. Yung pant length niya, yung length ay 36. So magdagdag naman tayo dito ng para sa fold niya, allowance niya 2 inches na lang. Para sigurado tayo. 36. So, guguhitan naman natin to. Parang local tong Dixon na to. Ngayon, kukunin rin natin yung nilay niya. So, ang ginagawa ko, magsukat lang ako dito ng magmula dito 11. So ito, front ang ginagawa natin yung una, bago yung back. So, ngayon, magmula dito, so mayroon tong yung ng tela niya. Ano. So, siyempre, iwasan natin yan. Papasok tayo rito. Ito yung, yan. Magmula dito, guguhit tayo ng 1.5. Tapos, yung hips niya, ang hips niya ay 36. So, ang 36 na, yung fit ng body lang niya yan eh. So, dadagdagan natin ang allowance na 3 inches niyan. So, magiging 39. I-divide mo ngayon sa 4, magiging 9 and 3/4. 9 and 3/4 yan. So, magdagdag ka ng 3/8 allowance. Yan. Tapos, so, ito, guguhitan mo na dito pataas. Square lang, ano lang, kailangan pareho lang. Yan, parang kung susukatin mo dito, pareho siya. Ito. Ang style natin dito, kasi slack sponge to. Gusto niya, may pleats, 2 pleats. So, gagawin natin, ang waistline niya 33. Magkano ka dito na 3/8 allowance? So, sukat mo na yung 33 na waistline. Ang waistline niya 33, divide mo sa 4, 8 in 1/4. Tama ba ako? 16.5. 8 in 1/4. So, magdagdag ka dahil ang pleats dalawa. So, yung isang pleats, gagawin nating 1.5 para ang lalim niya ay 3/4 lang.
Tapos yung isa naman 1 inch, ang lalim niya half inch. So yan, magdagdag pa tayo ng swing allowance na 3/8. So ito na yun 8 1/4 plus 1.5 plus 1 inch 2.5. Magdagdag tayo ng 3/8 swing allowance. So ito, guguhitan na natin dito. Dahil may plates ito, siguro magdagdag ka lang dito ng magdagdag ka lang ng 1 inch, pwede na yun Yan, 1 inch yan. So iganon mo na. Dahil wala tayong curve, hip curve, ganyan na lang natin yan. Hindi na ako sanay sa wala kasi akong hip curve So inaaral ko na lang ng ganyan. Yan. So dito, kukurve na natin ito. So ang shaper nito, so isukat na lang natin dito ng mga siguro 3 inches, pwede na yan. Hanggang dyan ang shaper. Ngayon, dahil may plates tayo, itong guhit ko na to, at saka dito sa dulo, hatiin mo yon para yun yung gitna natin. So 12 and 3/4, 6 and 3/8. Yan. Ngayon, para itong guhit na to, yun na yung guhit papunta dun sa laylayan. So, magsukat tayo ng pareho na lang natin to dito. Kailan pareho siya? 6 and 3/4. So, dito muna tayo magguhit, mamaya na sa laylayan. Para hindi marumi, wag na natin ihabain masyadong ang guhit. So, mayroon din dito sa waistline yan. Yan. Gagawan na natin ng pleats. Pero, ano ka dito ng 1/4 lang. Yan. Tapos, ang unang pleats mo na malaki ay 1.5. Ang kasunod mo, mag-distance ka lang ng siguro, pwede na siguro yung 1 inch. Tapos 1 inch din yung pleats. Yan. So dahil yung pleats mo ay guguhitan mo yan dito hanggang dito sa may hita. Yan, mga siguro mula dito hanggang 2 inches. Ganun yan siya. Yun yung pleats niya ngayon. Pero ipapasada mo yun hanggang 2 inches lang. Yan. So ito yung gitna niya. Yung gitna ng pleats niya. Yan. So ito yung pleats niya ngayon. Yung unang pleats niya. Na ang lalim niya ay 3/4. Tapos yung isa naman, ito na yun. So gitna, lagyan mo ng gitna. Yan. Pero 2 inches ang gawin natin dito. Ito, mas maiksi ng konti. Gawin na lang natin siya ng 1 3/4. So kahit na pwede mo naman siyang i-diretso mo na lang yan. Yan. Pulsan yan. Ano lang, sukat lang tayo ng 2.5. Magmula dito sa gilid. Tapos dito naman, magmula sa taas, pwede na siyang 1 1/4. So sukatin mo naman dito ng 6 inches. Yung pocket opening niya. Ito na yun.
Yan. So, nakuha na natin yung sa waistline na may pleats. Pero, ito, magdagdag ka dito ng 3/8. Dito sa taas, iabanti ko yung para makita mo. Yan. Dito sa taas, 3/8. Yan. Ngayon, dito naman sa pleats, 1/4 lang yan. Hanggang dito, 1/4. So, guguhitan mo yan dun. Yan. Tapos, dito, doon na siya. Mismong sagad na dito sa dulo. So, kasi pag nilupi mo yung pleats na yan, gaganon yan eh. Iba na ang ano yan. Magkakaroon na siya ng diferensya. So, para may allowance ka. Okay, tapos na tayo dyan. Ito palang binigay natin dito na allowance na 1 inch. Nagdagdag tayo ng 1 inch eh. Ito'y para dun sa pleats. Kasi pag nagawa na yung pleats niyan, pag nabuo na ang pantalon, nakaganyan yan eh. Yan. So, ibig sabihin, nabawasan dito. Tapos yung isa pa, dagdag pa yung isa, nakaganon yan, bawas din dito. So, nanigurado na tayo na 1 inch ang ilalagay natin. Okay lang naman siya maluwag tingnan kasi may pleats nga siya. So, ang gagawin naman natin ngayon, iguguhit natin papunta dito sa nail line hanggang dito sa bottom. So, ngayon, guguhitan naman natin dito sa nail line. Kunin natin, ang nail line niya ay 10. So, hatiin natin yung 10, 5, dito, itapat natin yung 5 dito. So, guhit ka lang dyan. So, dito sa kabila. Yan. So, pwede mo nang guhitan to dito. Yan. Dito naman sa kabila. So, wag mong i-straight kasi konting ganun naman din dito. Hindi naman siya straight yan eh. Yan may konting lalim. Ganun din dito. Yan. Yan. So, dito naman sa bottom, guguhitan din natin. So, kailangan kunin muna natin to 6 and 3/4. Yan. Hindi na kailangan habaan ng guhit. Parang maano siya, tumatabi. So, ang laylayan niya, yung bottom hem niya, ang opening is 8. So, guhitan natin to ng 8. Gitna ng 8. Kalahati ng 8 is 4. Gitna natin dito sa guhit. Yan. So, pwede na siyang guhitan dito. Yan, pwede itong diretso. Yan. Dito naman sa kabila. Pwede yung diretso yan. So, pwede na siyang tabasin. Yan. Tatabasin na natin to. Mismong sa guhit mismo. Sa guhit. So, okay. Lagyan natin ng pandagan para hindi siya gagalaw. Unahin muna natin dito. Parang mahirap yung gunting na to. Yes, mas maganda. Mismong sa guhit tayo. Kasi may mga allowance na yan eh. Allowance na 3/8 lang. Hindi na kailangan ng half inch. So ito, kailangan may pikiti mo to para itapat din dun sa back part.
na may pikiti din. Yun. Ngayon, bago mo tanggalin, kailangan guguhitan mo muna dito sa ilalim para yung meron din yung ilalim niya. Yan, ganun din to. Yan. Ganun din to. Pwedeng dito na sa right side. Para ngayon, ito, yung pikiti, lagyan mo ng pikiti yung yung plates. Lagyan natin. Yan. Lagyan mo na rin yung gitna. Yan. Tapos, itong sa may zipper. Clutch. Yan. Pwede mo nang tanggalin to. Yan. So, ang natirang tela, ito yung mas malapad dito. Ito yung, so ang gagawin natin, babalik na rin naman natin ng ganun. Dito naman natin, yan o, yung back. So, ito, lalagay na natin to dito. Kung maaari, sagad muna dito dahil dito tuwid naman eh. Ngayon, sagad na natin. Yan. Pantay na natin yan. Tapos dito, magmula dito, magkano ka lang ng 1/4 na lang natin. Para sigurado. Yan. 1/4 na yan. Tapos dito. Yan, para naman sa back part, dito, magdagdag ka lang ng, pwede na siyang 1 3/4. Tapos dito, pag mula dito sa guhit na to, matras ka lang ng 3/4. Tapos dito, matras ka ng 2 3/8. Yan. So, ito na yung likod, para sa likod. Guguhitan mo to. So, para hindi masyado, hindi masyado marumi. Huwag mo nang guhitan ng gusto. Total, para maintindihan para kasi ito dun sa mga baguhan, hindi ito para dun sa mga expert na. So, iba-iba naman ang procedure natin eh. Dun sa mga expert na, magkakaiba kami ng pamamaraan. Ito'y bagay ko lang yung para sa nalalaman ko. So, dito naman, para maglagay ka dito sa heta, mula dito 2 inches. 2 inches yan. Magano ka ng 1 inch. 1 inch lang yan. Dito naman, 2 inches din to. Dito. 1 inch. Yan. So, dito sa dito sa knee line, magano ka ng 3/4. 3/4 dyan. Ganon din dito, 3/4. Yan. So, guguhitan mo na to siya. Medyo pa-curve siya. Yan. So, ito. Yan. Ganon din dito. Medyo pa-curve na konti. Yan. Yan.
So, dito, para siguradong kasukat yung dito, pag binuo na siya, sukatin mo lang itong front. Hanggang dito, ayun. Gaganon mo lang siya. So, yan na yan. Ang pantay niya. Dito na mismo. Yan o. Kita mo yan. Dito na mismo. Yan. Ngayon, gagawin mo. I-curve natin yan ngayon. Tandaan lang natin yan. Ganyan. I-curve na natin yan. Yan. Itong guhit na to, ito yung susundan mismo ng tahi. So, pag kinat yan, may lawas siya dito. Guhitan na lang natin. Pag kinat yan, may lawas siya mga 1.5. So, pagdating dito, medyo paliit na siya hanggang doon. Yan. Ito yung susundan mo ng, so hanggang half inch lang dyan. Yan. Ito yung susundan mo ng gunting ng cut. Yan. Yan. So, kuha mo. So, ngayon, ito, kukunin na natin yung waistline. Ang waistline niya, 33. So, susukat tayo ng 33. Magmula dito sa guhit na to. 33 divide mo sa 4 ay 18 1/4. 18 1/4 yan. Ngayon, yung tax na sa likod, may tax sa likod eh. Kahit isa lang ang tack natin. So, gawin na lang natin ng pwedeng 1 inch, pwedeng 1 1/4. So, depende sa curve kasi. Kung naka-curve ng husto, i-1 inch na lang natin para hindi gaanong malaki. 1 inch, yan. Tapos, plus allowance na 3/8. Yan. Para makuha naman natin yung back part, yung likod niya. So, sukatin muna natin dito. Yung hip niya ay 36 plus 3 ay 39. So, nandito yon, diba? 39. 9 3/4. 9 3/4. So, sukatin natin. Mag-ano tayo dito ng 3/8 para sa allowance, sa sewing. Susukatin na dito. 3/8 din dito. So, naging 9 lang yon. 9. So, ilagay natin dito yung 9 sa guhit sa likod. Ito to. Yan. Tapos, ang sukat natin ay 39. So, 19.5. 39. So, dapat nandito siya. Diba? Yan. Ngayon, iguguhit na natin yan dito. Itong portion na to. So, okay lang siya na okay lang siya na lumaki ng konti. Naka-pleats naman to eh. Yan. Yan, di ba? Itapat mo na lang to dito. Yan. Yan, sukatin natin ulit ito, ha. So, ito kasi, ito na yung sukat niya dito. 9. 9, yan. Kasi dito tayo nagano sa 9 3/4 eh. Yan o. May allowance siya. 9 3/4. So, kailangan itapat natin dito 9 3/4. Ngayon, pag sinukat natin yan, dito, mag-ano tayo ng umusog tayo ng 3/8. So, ito yung 9. Kasi itong allowance na to, ito yung magiging sa plates yung nangyayari. Yan, pag ginano yung plates. Kaya may allowance siya. May sobra siya. And, ilagay natin 9. Tapos, ilagay natin dito para sa likod, guhit sa likod, 19.5. Yan, para sa 39. So, pwede na siyang iguhit ng ganyan. Ito na yun. Yan, pwede rin mo i-eksakto mo yan. Yan. So, dito, guguhitan naman natin dito sa taas, sa waistline. Pwede namang eskwala. Pero wag, yan na lang natin ng konti. Yan. Kasi, baka tumulis naman yung gitna ng likod. So, ganyan. Yan.
Yan. So, pwede natin itong ibaba ngayon. Yan. Gagawa naman tayo ng tax para sa bulsa. So, yung tax, igitna muna natin dito. Kasi ang bulsa niyan, mag-down lang tayo dito. Magmula dito, mag-down lang tayo ng 4 inches. 4. Pwedeng 3 and 3/4. Yan. Pwedeng 3 and 3/4. So, ito na yan. Oh. Yan. Tapos, iguguhit natin to sa gitna. Gitna nito. So, maglagay tayo ng allowance dito 10. So, nandito na siya. 10. Oh. Yan. So, yung bulsa natin, 5 inches na lang. Kasya ba ng wallet noon? So, 5.5. Yan, yung wallet niya. So, yan. So, ito na yung para sa pocket niya. Pocket niya, welt pocket na lang to. Yan. Actually, isa lang eh. Dito lang banda sa sa kanan. So, dun mamaya guguhitan yun sa kabila. So, ito na yung para sa tack. So, dahil 1 inch lang ang dinagdag natin doon para sa tack. So, 1 inch lang, half dito. Yan. Up. Yan. Ngayon, pag kinat mo yan, kailangan dito siya. Itataas mo to dito. Kasi may tack yan eh. Yan. So, ito na yung susundan mo ngayon sa cutting. So, dito tayo uli sa ngayon sa laylayan. Ikuhit na natin ng 3/4 din. 3/4 din dito. 3/4 lang naman yan eh. Yan. Ganun din dito sa kabila. Ganun din. 3/4 lang naman yan. Papareho lang yan. Ganun din dito. Lalayan. 3/4. So, ito na yung likod niya ngayon. So, pwede na natin itong tanggalin. Itong harap na to. Kuhitan muna natin to. Yan. Yan na siya. Likod niya. Ito na yung crotch niya sa likod. Ito na yung susundan mo ngayon sa tahi. Ngayon, pag ginupit mo to, dahil nga tailoring style tayo, lagyan natin ng pandagan para hindi gumalaw. Gugupitin natin to. Ito, susundan mo to sa guhit. Yan. Yan. So, pwede mo na i-diretso to doon. Yan. Kasi ito, pwede mo itong sobra na to, pwede natin gawing facing sa bulsa sa harap, yung sa side. Pag ginupit mo naman itong nandito, sa side, kailangan may allowance siya na 3/8. Magtataka kayo, bakit may allowance na 3/8? So, may paliwanag ko yan sa inyo. Kasi yung sa tailoring, ang harap at likod, pag binuo mo yan, hindi pantay. Kailangan may sobra ang likod. Ang purpose nun, madali siyang ibuka. Kasi nakabuka yun eh. Madali siyang ibuka pag pinapalansya. So ito gugupit natin dito sa guhit niya. Kasi ito na yung allowance niya. So pagdating dito, paliit. Yan. Tapos, ganoon din dito, may allowance siya na 3/8. Yan. Yan. Itong guhit na to, kailangan iguhit mo dito sa right side ng tela. Yan. Dito mo iguhit. Kasi yun ang susundan ng front. Yan ang susundan ng front pag binuo na siya. Ganon din to. Ganon dito sa inseam. Yan.
So ito, yung tax naman sa likod, lalagyan na din natin ng guhit. Dito sa kabila, ha. O, tapos lagyan na yan. Ganun din dito. Ganun din dito sa kabila. Lagyan na rin natin ito ng guhit, yung gitna. Pwedeng lagyan mo ng pikiti. Lagyan na ng pikiti. Yan. Tatlo, yung gitna at saka ano. So itong dito, saka mo na yan guguhitan. Susukatan mo lang naman yan. Pag nataks mo na, saka mo na guguhitan ng distance ng packet. 3 and 3/4. So ito yun, may guhit na tayo sa ilalim, sa right side, di ba? So ipapaliwanag ko sa inyo. Ganito kasi yun. Pag binuo mo yung front niyan, pag binuo mo yung front, pag ibuo mo yan, nandito, yung itong side ng front na to. Dito mo itatapat yan sa guhit, ganyan. So, ang pasada mo, 3/8. So, para pag ano niyan, pag nabuo na, pag binubukan mo, malaki itong nasa yung likod, itong sa harap, ganyan lang. So, okay. Okay, hanggang dito na lang. Maraming salamat.